Sino po kayo? Ay, hindi po ako ng sasakyan. Gano'n po ako ng ano. Baka gusto mo. Anong reaction mo? Sige, anong reaction mo? Sige, ikaw. Bago motor nito eh. Oo, ate. Hindi ka, ano? That's the natural flow eh. Kaya nung tinawag ng Panginoon si Abraham, ano na ikaw? Hindi po! Dahil ang prayer niya, nasagutin siya ng Diyos, nangyari mismo sa kanya. Kaya, saan ba ito po? Iwan mo lahat. Tingnan nyo ha, pumunta ka sa lugar na iwan mo lahat. At ituturo ko sa ikaw ng gagawin. Sige po, iniwan lahat. O, yung matatalan natin, dali natin. Palagay niya mga kapatid, sino lang nakakaintindi sa kanyang ginagawa? Si Abraham lang. Palagay ko si Sarah, nag-ano rin eh. Bakit kaya? Bakit ganito? Sabi ng mga, yung nag-aalaga ng tupa, ano daw? Ang sabi niyo po, ay daw lumaya siya rito. Pupunta rin tayo. Saan tayo pupunta ba? Ewan ko. Sunuran lang sila ng sunuran mga kapatid. May anak pa si Abraham? Wala. Kaya nung siya biniyaan ng anak, ano ang nasabi ni Abraham? Sabi, bawag po ko. Wala po mga si Sarah po, bawag din eh. Naintindihan ninyo ang nangyari sa buhay ni Abraham. Kaya nga sinasabi nito, kung siya'y pinawalang sala dahil sa kanyang mga gawa, ay hindi pwede yun. Sabi nito, ulitin natin. Ay, hallelujah. Wala yung iba, wala na tayong magagawa. Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. What is the consistent result pag may ginagawa ka? Sige nga. He have the glory. Wala yun. Yan. He had whereof to glory, but not before God. What is the usual reaction pag may gawa tayo? Nagmamalaki. Okay. Bakit it is always recognized? Napakagaling mo. Brad, sis. Ganun na yun, di ba? Minsan nakakapikon. Kakabat pa rin pag kami ka. Nung suntok ka na lang. In peace. Ay sabi ko, ang gusto ko. It is always recognized. Pag graduation, cum laude. Summa cum laude pinakamatas. Ay hindi, magna cum laude. Summa cum laude. Cum laude. Ano ba yung cum? Cum is with. Laude is honor. So with honors, with high honor, tapos with very high honor. Diba? Pag baba, sabi na kami dati, galing naman ako. Di naman. Ano sasabihin? Mana ako sa inyo. Pag gano'n na sinabi mo, natutuwa yung magulang, di ba? Nire-record na siya, galing ako sa iyo. Pero pag hindi gano'n sinabi, nakaw, hindi na natin ang graduation mo yan. Kasi puro iyo eh. Pero ginawa ba ni Abraham? Ay, mga kapatid, hindi nyo pa narinig, tinawag ako ng Diyos. Tinawag ako ng Diyos, nagsalita na, tinawag pa yung pangalan ko. Ngayon, ang sabi sa akin ni Lord, may narinig kayo mga Kristiyano ganyan? Ha? Sa akin, narinig na niyo yun. Pero alam nyo, sabi sa akin ni Lord, ang gusto sa akin ni Lord, ay pumunta rito. Walang ganun ugali si Abraham. Kaya hindi pa ang yayapang eh. Habang ako'y nag-iisip at ako'y naglalakad, kinausap ko ng Panginoon, ay na yan, walang ganyan. At ang sabi na ng Panginoon, naku, pag nakarinig kayo na guys, magsilayas na kayo. Ayan. Dahil walang ganyan, dito pa lang tayo. Abraham, wala akong ganyan. Ang sabi na naman, umalis ka dyan, isanin mo yan. Ang sagutan ni Abraham, opo. Tayo. Sa kayo. Sa tayo po lang tayo. Tapos, ngayon natin.
Ngunit wala kasi, wala lang naman daw siyang ipagmamalaki. Ito ang bias ng daigdig. Ano? Ito ang bias ng daigdig. Pag sa pamilya, ay yapa. Ano? Hindi napansin sa pamilya, yayapang ng kapatid mo, misa nanay mo. Kung makautos ang tatay mo, minsan, ay, punta ka. Ano nautos ka ba? Punta ka na mo! Kasi ba mautos si dati? Ha? Kasi, dati yun. Amen ka mga kapatid. Tumahimik ka. Sit down. Ginawa pang aso eh. Sit down. Yun yung tatay, yun yung nanay. Pumunta ka sa pinagtatrabahuan niya. Wala yung ginawa ko din. Halimbawa, trabaho tatay mo, guardia o ano. Ano sinasabi nila? Yes, sir. Yes, boss. Ang tapang mo doon sa bahay, pagdating doon, ay puro ka rin ko lang. Opo. Sige po, bakit? Hindi mas mataas sa iyo eh. Hindi ka may-ari ng kumpanya. Pero pagdating mo doon, sa bahay mo, nakahari-harian ka. Mas po ba? May problema. There's a difference between a godly one at yung mga sanlibutan. Pag ganyan ang galing natin sa tahanan, napapatay tayo na yan. Para mapag-umasta ka, parang sa'yo galing yung lahat ng yun. Oy, hindi sa'yo galing yan. Ikaw lang nagpulalan yung misis mo nagpanganak niyan. Pero kung hindi kayo pinagtapatan Diyos, hindi kayo, ay nako, hindi nila ina-accept yung kakakamad. Anyaya pa. Sige, ano nangyari sa California? Palisades, ano nangyari? Anyayabang na nakatira doon. Puro artista, puro mayaman doon. Ang isip nila kanila yun, maganda yun. O, isang sila, sinulog. O, ano na yun? Wala. Ay, paano? Ang nasa sinin na amin niya, pinaghirapan namin. Wala tayong pinaghirapan sa daigdig nito. Kahit ano pang gawin mo, kahit ano pang glory, honor na nakamit mo, wala. Kung walang nagbigay sa inyo, wala. Wala. Kaya nga sabi nito, sabi ng Biblia, ibigay mo ang lahat ng papuri at pagdakila sa Panginoong Diyos. Why? Dahil ang lahat ng bagay galing po yan sa Panginoong Diyos. Kaya nga sabi nito, wala tayo. Kahit si Abraham, na ama ng pananampalataya, wala po siyang maipagmalaki. Dahil ang puso ni Abraham, ang isip ni Abraham, tama sa Diyos. Hindi yan tatawagan ng Diyos kung may problema yan. At dito ako magtatapos. Always remember na tinawag si Abraham, nag-iisa siya. Ang kauna-unahang miyembro ng church, nag-iisa. Amen? Pero yung salitang isa pa lang, it doesn't mean alone. Pinag-aralan yun. Di ba ito sa ano natin, the Lord our God, the Lord is one. Pag tinignan niyan, ang ibig sabihin ng the Lord is one, hindi siya nag-iisa. The Lord is in unity. Marami siyang kasama. Nung tinawag si Abraham, kasama si Sarah, tama? Hindi na maganda. Kasama yung mga alipin, tama? Kasama yung mga tupa, tama? Kasama, isang ganyan yung palagi. Acts 2:30, kaya marinig niyo, sabi roon, ulitin ko, ang pangako ay para sa'yo. Sa'yong mga anak. Pag sinabi sa'yo, ay paano yung asawa? Oh, yun na nga. Ang lalaki, kalahati lang yan. Pag sinabi ikaw, palaging kasama yung asawa mo yan. Kaya, hindi na yung binanggit. Sa iyong mga anak, is corrected. Sa lahat ng tatawagin ng Panginoon. Calling po tayo. Wala pong pwedeng mag-volunteer dito. It is always by calling. Nagsimula yan kay Abraham. Ito, nagsimula na sa chapter 2 pa lang tayo eh. Dito nga nun. Ha? Iyan ba?
Nananalig sa Diyos si Abraham dahil dito siya ay pinawalang sala. Walang may pagpalaki, pero may pananalig. Tingnan niya yung mga kapatid. Kaya nga, kapag tayo po ay dumudulog sa repentance, di ba? Kasi mag-ano tayo sa Panginoon, di ba? Na mananalig ka. Anong unang pinagagawa sa atin? Repentance. Ano yung change of mind? Yun yung repentance. Bakit pinag-change of mind? Kasi kung ano-ano inano mo dyan sa isip mo, na ikaw ang may gawa, sa'yo galing ang lahat. Hindi. Ano lang i-change of mind mo? Nang lahat ng may gawa niya ay ang Panginoong Diyos. Kailangan mo siyang i-acknowledge na lahat ng nasa iyo ngayon ay sa Panginoong Diyos. Hindi naman kasi gano'n ang Pilipinas pag-repentance eh, no? Lahat ng kasalanan mo, ginawa mo yun. Ang sabi, pati na yung gagawin mo kinabukasan. Okay, hindi mo pa nga ginagawa, pagsisisi mo na. Hindi pa kasi kapag natatawa na lang, nakikita mo na, parang hindi mo yata tama yun. Hindi. Ito lang ang pagsisisi. Na magbago ka ng isip ng lahat ng nangyari sa iyo. Wala kang kinalaman yan. Dalawa lang ang pwedeng may kinalaman. Walang kinalaman ng Diyos. Sino yung isang may kinalaman? Sino yung isang may kinalaman din? Dalawa lang naman ang spiritual ano dito eh. Yung demonyo. Kasabi ko, opo. Pati ko alam. Kaya nga tawag yan, deception. Nalinlang. Nalinlang ka nga. Diba? Naloko ka. Kristo. Yung Biyernes, harap kami. Sabi, ikaw na mo po, di ako nakakado doon sa harapin. Ano pong problema natin? Ito, reality na. Ano po ba yan? Investment para alam ko na. Ano pong hinihingi ninyo? Ang kinita po namin. Nag-invest, ang sabi, within 10 months, tutubo yung pera. Ang lalaki po. Hindi ka nakakawin kasi. Sige. Ngayon, ano po nangyari? Isang taon na po ngayon, wala. Hindi pa usap-usap ngayon yan. Invest dito, invest doon. Iba naman yung invest dito, invest doon, iba naman. Invest dito, invest doon. At ito ma'am, kayo po magsalita. Ako po si ganito, ako po may-ari na dito. Sa loob po, napakarami pala niyan. In-invest, ang dami po. Hindi ka naman mag-prepare sa akin, ang dami po niya. Pangalan niya na. Mama, ano pong gagawin? Wala po akong pera nila. Kaya tuloy po nga nagagawin na kayo. Ano pong gagawin natin? Yun yung sinasabi kayo. Kaya ang buhay natin, invest ka dito. You invest in education, tama? Invest ka sa bahay, invest in business. At pag nalugi, bakit nalugi? Yung ba mga ahente, sabi nila, pag nag-invest ko, sabi, malulugi kami. Wala naman nagsabi na gano'n. Kasi pag nag-invest kayo na dito, palagi kayo. Nangyari ba sa church natin? Nangyari yan sa church natin. At ano nangyari? Bagsak. Pero hindi sila nahiya, tuloy pa rin sila. Dapat pa ganun. Ano gagawin natin? Tignan nyo ha. Pwede po ba makiusap, sabi? Ano po? Sige po, sabihin po na yung sabi. Pwede po humingi ako ng 25 months para maibalik 2 years. Bakit po? Wala po talaga akong pagpupunan. Kaya, wala nang choice, wala akong pagpupunan. Pero siguraduhin yung within 2 years, 25 months bayad po. Yun lang po natin. Sino nagsalita? Nangyari. Niniwala kayo? Mayroon magtiwala sa tao niya. Kaya alam naman nagkaharap na gano'n to give yung isang salita. Ano yung salita niyo? Letter A. At itong nawawala sa kahit na sino. Pero sa Diyos, meron ito. Letter A. Kalaban niya yung
Kalaban niya yung letter I. Ano yung letter I? Tama yun. Assurance. Paniguro. Ano yung letter I? Insurance. Insurance. Ang hinihingi po namin assurance, hindi insurance. Ano yung insurance? Yung pag may na-damage namin, namatay na, tsaka ka lang bibigyan. Sa Diyos wala pong ganon. Amen? Ang nangyari ito ay even in Christianity, hindi assurance ang nangyari, insurance. Katulad na nangyari doon sa nakaraan natin, namatay na lang siya, hindi niya na pakinabangan yung kanya. Kaso po yun. Kaya yung isa nating doon, dati nating pasal, di po siya makaaraw. Ang estimate ko, kahit di siya, nandun siya sa ibang lugar eh. Dahil pag tumuntong siya rito, delikado siya. Kasi ang mga case na ganyan, kahit sa puta na lumipas, pwede mong habulin. Tingin mo mga artista, sa sect, lumubag sila sa ano, di ba inaresto sila? Eh kasi wala naman tayong kinalaman doon. Assurance, hindi insurance. Di ba may kapatiran tayo ganyan? Pinagpipilitan yung insurance. Sabi ko, huwag mong ano dito yan. Kasi hindi uso yung insurance dito. Kaya lang kami nagbabay ng insurance sa sasakyan. Kaya obligado kasi. Saka tama naman yun. Pero yung mga buhay mo, wala nakaalam hanggang kailan ka. Assurance po, no? Hindi insurance. Antay, naintindihan niya? Mga mami, may kumatok sa inyo. Ilan taon na po kayo? Kailangan nyo na insurance. Naka, kayo maniwala. Investment, napakadelikado. Ano ang tawag natin yan? Yung term na yan? Pagdating sa mga ganyan, pagdating sa pera, hindi, yung wala siyang kasiguruhan, yun yung mga bagay na walang kasiguruhan, pero ang gagaling, magsalita. Kaya kami ahente yan mga kapatid. Bibigyan ka na, hindi assurance. Insurance eh. Sasama, bakit? Pag naloko ka, masamaan loob mo. Well, ito natin tapusin. Kaya nga mga kapatid, maliwanag na ang tunay na pananampalataya, hindi iyan basta-basta nagsisimula. Well, sa totoo lang, ang pananampalataya talaga nagsimula yan sa Panginoong Diyos. Hindi yan sa'yo. Kasi tingnan mo ang buhay natin, hindi naman ating nga ni Pablo, hindi pare-pareho tayo ng pagkatawag sa Panginoong Diyos. Hindi sabay-sabay. Hindi parang yung iba mayaman, yung iba mahirap. Pero lahat ng yan, galing sa Panginoon Diyos, pantay-pantay lang tayo. Yun ang totoo. At pagmuli mga kapatid, ang totoong tinawag ng Diyos, consistent po. Ano? Hindi po yung nagbabago. Nung tinawag si Abraham hanggang namatayan, hindi po yung nagbago. Nung tinawag si Moses hanggang namatayan, may kaproblema pa si Man, hindi po yung nagbabago. Lahat ng mga hindi po yan nagbabago. Kapag may nagbago dyan sa iyo, may problema ka, hindi ka tinawag. Na-insurance ang sabi mo. Wala. Nalin lang ka na naman. Consistency lang, dire-diretso mo. Kahit anong mangyari mo pa kasi dire-diretso ka lang. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Tama? Sino bang binibigyan ng retirement benefit? Yung nag-retire. Ang may nakukuha po yung mga nag-retire. Pero kung nag-resign ka, o kaya natanggal ka sa trabaho, wala kang makukuha kahit anong abunado ka. Kaya ito ang encouragement sa ating mga katulad ni Abraham, always bear in mind, magpasalamat ka sa Panginoong Diyos na tinawag ka. At pagdating awitin natin uli yun, I'd rather have Jesus than silver or gold. Diba? Than words applause. Than to be a king. Hindi na sinasabi rin eh. Mas gusto pa rin kasi mapahamak naman ako. Always remember, ang basic ng tao, nagsimula tayong wala. Tama? Aalis tayong wala. So kung ano man ang meron tayo, enjoy and be at peace with the Lord. Tapos, tayo natin tumayo.